Kumusta mga kaboxing? This is Boy Kalawang TV. So matapos nga pong manalo ni Emmanuel Navarrete noong linggo sa Desert Diamond, Glendale, Arizona kontra kay Eduardo Sugar Nunez, mga idol, kung saan matagumpay nga po nitong nai-unify ang dalawang titulo sa Super Featherweight Division, ay naglabas na nga po muli ang daring ng kanilang top 10 Super Featherweight Boxer ranking ngayong araw. At matapos nga pong manalo ni Emmanuel Navarrete, mga idol, kay Eduardo Sugar Nunez noong linggo, ay inilagay nga po ang pangalan ni Emmanuel Navarrete ng Daring Magazine bilang number 1 spot, habang nasa pangalawang spot naman po ang kapwa-kampiyon nito na si WBC Super Featherweight Champion o Shaki Foster, at nasa number 3 spot naman po itong si Anthony Cacase, at nasa ika-4 na spot naman po itong si Robson Conceição, mga idol, at nasa ika-5 pwesto naman po ang ating kababayan na si Charlie Suarez. Nasa ika-6 na pwesto naman po itong si Raymond Ford, mga idol, at sa pang-7 spot naman itong si Eduardo Sugar Nunez, at nasa ika-8 spot naman po, mga idol, itong si Jasa Dickens, at nasa ika-9 na pwesto naman itong si Ryan Garner, mga idol, at nasa pang-10 pwesto naman po itong si Andres Cortez. So ayun po, mga idol, ang latest top 10 Super Featherweight ranking na inilabas ng Daring Magazine ngayong araw. At sa kabilang balita naman, mga idol, kahapon inanunsyo ni WBC World Minimum Weight Champion Melvin Jerusalem na nakatakdang magharap muli sila ng kanyang dating tinalo sa ating bansa sa ginanap na Trilla in Manila 2 sa lugar ng Maynila na si South African boxer si Yakolwa Kuse. Dahil ayon nga po dito, mga idol, sa inilabas na report ni Melvin Jerusalem sa kanyang social media account, mga idol, nakatakdang magharap muli sila ng South African boxer sa darating na buwan ng Mayo 16, at ayon pa sa balita na ito, gaganapin ang kanilang rematch sa mismong bansa ng kalaban sa Emperor Palace South African Arena. Kaya ang tanong dyan, mga idol, na mga Pinoy boxing fans, huwag sanang dayain ang ating pambato na si Melvin Jerusalem, dahil kilala daw ang bansang South Africa na medyo hindi daw patas magbigay ng panalo sa dayuang boksingero, lalong-lalo na mismong boksingero nila ang mapapalaban sa isang pandaigdigang kampyonato. At hanggang dito na lang po muna ang aking update sa mga ganapan sa mundo ng boxing. At syempre, mga idol, huwag nyo rin pong kalimutan, pakisuportahan nyo naman po muna ang ating munting channel. Maraming salamat po.